Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan ad-dakhiruha al-yawmil in'ami wal ihsan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin al-khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah arsalahullahu bilhaqqi bashira wa nadhira wa bayna yadayi sa'ah. May yuti'illaha wa rasula faqad faza wa qad rashad wa may ya'sillaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurullaha syai'a. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilo naming mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, muli sa mga gabing ito, nagpapasalamat tayo sa Allah sa tunay na ating tagapaglikha na tayo ay binigyan pa ng buhay dito sa mundo, binigyan tayo ng oras, lakas para magamit natin sa pagsamba sa Allah. Batid nyo ba mga kapatid na ang katulad na ganitong pagtitipon na ito ay isang napakalaking marangal na sagrado na pagtitipon sa Islam, dahil ito talaga ang pinapahanap ng ating tagapaglikha sa kanyang mga anghel dito sa sanlibutan na ito. Marahil maraming nagtitipon-tipon na mga tanyag na mga tao, makapangyarihan at mayayaman. Ngunit kung ito namang pagtitipon na ito ay hindi para sa Allah, mga makamundong bagay ang pinag-uusapan, marahil din ito ay para sa kabutihan ng kanilang kabuhayan dito sa mundo, pero walang sobra na mas kalugod-lugod sa Allah at gantimpala ang tatamain o tatamasain yaong mga tao na sila ay nakikinig, nagtitipon, nag-aaral ng katotohanan hatta yaqula lahumullahu subhanahu wa ta'ala qumu maghfuran lakum. Hanggat sila ay maghiwa-hiwalay sa pagtitipong ito at sasabihin sa kanila ng Allah na maghihiwa-hiwalay kayo, na kayo ay napatawad sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid sa Islam, araw at gabi tayo ay nagkakasala. Tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkukulang sa ating pagsamba, sa ating mga gawaing mabuti, sa ating tagapaglikha. Ngunit alhamdulillah sa mga sandaling ito, panatilihin po natin na tuwing linggo sa ganitong araw, kahapon nagsimula tayo o nakinig kayo sa patungkol sa Arba'in na Nawawi na naibahagi sa inyo ng ating kapatid na si Sheikh Abdurrahim, ay patungkol sa talambuhay ng pinakamamahal nating propeta, na siya ang mamamagitan sa sinumang naisin niya, dahil sila yung mga tao na tumahak ng tunay na turo ng kanilang propeta. Hindi sila nagmalabis, hindi sila nagdagdag, datapwat sila ay sumuko, tumalima at sumunod sa aral ng kanilang pinakamamahal na propeta alayhi afdalus salatu wassalam. Ngayon mga kapatid, alam ko dyan sa inyo sa Pilipinas, Masya Allah, madaling araw na, alas 2. Mapia kapipita, sirkano, walang ng mga bangsami, ang mga branaw, pumamamakinag si sa Pilipinas. Marayaw, maanat sa mga temanghod na mga tausog, marayaw na dom sa mga kapatiran natin dito sa Saudi Arabia, at magandang gabi sa lahat ng sinumang nakikinig
At malipayong gabi sa inyong nga tanan sa atong mga kapatiran nga mga Bisaya. Alhamdulillah, kung iisipin natin itong mga kapatid, pagtitipon na iba't ibang tribo, iba't ibang lugar sa Pilipinas at buong mundo ngayon. Dito sa ating programang ito ay tayo ay nagsasalo-salo para lamang pagsama-samahan natin ang mga aralin, matuklasan natin kung sino si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam, nang sa gayon ay may sagawa natin, may sa buhay natin ang kanumang kanyang napag-iwanan at turo sa ating lahat. Bago tayo ngayon dumako sa paksa na kung saan tayo ay magsisimula na actually sa ating paksa patungkol sa pinanggalingan ng mahal nating propeta at ang kanyang kapanganakan, gusto ko hindi makalimutan at gusto ko rin kayo ay hindi nyo makalimutan dahil anong saysay ng ating pag-aaral kung ito ay lagi lang kayo nanonood at hindi rin natin nare-review ang anumang ating mga nakuha o ano ang ating napag-aralan patungkol sa sira ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Nabanggit natin yung apat na kung bakit pinakamahalaga ang pag-aaral sa talambuhay ng mahal nating propeta at ito ay hindi makakamtan at ito ay hindi matatamasa ang tunay na hangarin at layunin nito maliban na lamang sa apat na pangitain o kategorya kung bakit nga ba ano ito. Ano yung una mga kapatid? Sinong nakakaalaala? Nakuha natin yata yun nung nakaraang linggo. I am now opening this program to anyone who can answer our question. What are the four? At least give at least one. Diba? Nakuha natin yun. Layunin at bakit mahalaga at para ito ay matamo natin ang tunay na halaga, ang pag-aaral at tamis ng kaalaman sa Islam at pagmamahal natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam. If I am not mistaken, I mentioned 4. Yes, apat lagi akong giingon. Ano yun mga kapatid, bago natin simulan ito kasi iba na naman to kasi pag nakalimutan natin yun, hindi natin na-review, parang alam nyo, sa lalo tayo ngayon, sa mga edad natin ngayon, pumapasok ang kaalaman, pag hindi natin na-review, lalabas yan agad. Whereas, sabi ng Allah sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalaala dahil sa katotohanan ang pagpapaalaala ay ito ay nagbibigay ng kabutihan sa yaong mga mananampalataya. Subhanallah, ang Quran, lagi yan paulit-ulit na naririnig natin, ngunit tayo ay hindi nagsasawa. Kulang pa ang mga araw, sandali sa ating pakikinig. Now, ayaw ko magsalita ng kahit sinong pangalan, sino mag-volunteer, mga kapatid, at iniling ko sa Allah na gantimpalaan ka niya. Bismillah. Kapatid na Sherhan, nandito para maano natin. Kasi ito, siyempre alam natin ito, isipin nyo, 1 oras pagtitipon. Kung salita lang ako rito ng salita, sa ganitong oras ng gabi at madaling araw dyan sa Pilipinas, daghay yung matulog karon. So maayo nga, sige tag magsulti, mangutana sa inyo naun sa inyong ma-remember good. Pares ana. You know, this is a kind of a sharing ideas, sharing opinions because we are expecting and I am expecting that this is a classroom. You know, the classroom, kulang na nga lang, tatayo ako rito tapos isusulat ko yung dapat kong isulat. Pero dahil nandito tayo sa Google Meet, so I want to meet each and every one of you by the way how you speak and the way how you give to us your thoughts and your what is on your mind. Ano ang sagot? Bismillah. Si Al-Amal, sabi niya, da'wah, sabar. Masya Allah, nagkakahalo-halo na ngayon, amal at saka sabar. Waalaikumsalam. Oh, sino yun? Ang tanong natin ay ano yung 4 na nabanggit ko nung last week doon sa mga anong wala kayo? Hindi, malay mo nandun yun.
ano yung, I am asking this question kung sino yung naalala niya at kung sino yung nandito yung last week. At yung wala dito last week, ngayon lang nagsimula, at least ito rin ay para sa inyo, di ba? We need to review yung layunin, hangarin, bakit mahalaga, ano ang ating pinakapundisyon kung bakit nga natin ito pinag-aaralan. At ayon sa mga pantas, and this is for you to get the main point of the idea, is that sinabi nila, hindi mo tunay na matatamo ang pag-aaral sa sirah, talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat hindi mo ito isabuhay, isagawa at malaman itong apat na ito na ating nabanggit. Doon ako nagtuon ng pansin nung last week. So what are these? Anybody? Bismillah. Habang hindi pa lumalamig ang aking kape. Ibinalita kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 3, ito yung pag-iwas sa kung ano man yung ipinagbawal. At number 4, ito yung Anong nangyari? Parang nawala tayo, sister. Teka lang, ako yata ang nawala. Bakit wala ako ngayon sa screen? Okay? The camera is starting right now. Okay? Sandali lang mga kapatid, mashallah. Maganda ito, maski nandyan lang kayo. Join us para rin nandito kayo at nakikisama sa amin ngayon. Jazakallah khairan, sister, sa iyong sharing. Sherhan, nawala ako kanina, kapatid na Sherhan. Ustads, nakamute po yung mic niyo po, Ustads. Wala pong audio, Ustads. Okay, ngayon, tinanggal ko kasi ito kasi parang hindi ko alam, hindi ako comfortable pag gamit nito, masyado ako na ano eh. Pero ngayon, okay lang ba na ganito yung boses ko maski hindi ko na ginagamit? Malapit naman ako dito sa laptop. Mali ang Ustads, Sheikh. Can you hear me well? This is better than the than the former. Okay, mas okay ito mga kapatid. Malakas naman boses ko di ba? Hindi natin kailangan ng microphone. Bismillah, jazakumullah khairan. Okay, yung kapatid natin na sister na sumagot noon, mashallah, ang ganda ng kanyang nasabi, naisulat pa niya. At yan ang estudyante. Uy, mga estudyante, I am one of you. Isa sa mga masyaikh, sinabi nila, ang kaalaman kailangan isulat. At ito ngayon, ang wali asafin syadid. Sabi sa Arabic, ito ngayon ang isa sa problema natin sa mga sambayanan ngayon, na tayo ay tinatamad at ayaw magsulat. Whereas ang kaalaman kailangan isulat. Kung makikita natin ang Quran, kung hindi ito na isulat, baka ngayon wala na ang Quran. Ang mga hadith ng propeta, kung hindi ito na isulat, baka ngayon wala na tayo ngayon na pinagsasama-samahan ng mga salita at sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kaalaman, kinakailangan ito maisulat. Lianna, law araftum min qabl fil awal alladhi maqultu lakum, anna la-ilma, kinakailangan ng kaalaman, husnul istima. Ayon sa pagsabi ni Hasan al-Basri na husnul istima, ang kaalaman, kinakailangan natin dito ay ang may magandang at pinaghahandaan na pakikinig. At kinakailangan dito ang pag-unawa, al-faham. At kinakailangan din dito ang pakikinig ng mabuti at ang ating pag-intindi, at ganun din sa pagtatanong at pagbabahagi nito at pagsasakilos at pagsasagawa. Subhanallah. At pag ikaw
ay binigyan ng Allah ng gabay ng pagsasakilos, pagsasagawa sa iyong nalaman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bubuksan, ja'alallahu fi qalbika nuran, na ang kaalaman na ito ay magiging liwanag sa puso't isipan mo, na ito ay may sasabuhay mo. Subhanallah, napakaganda yun mga kapatid. Ganyan talaga ang kaalaman. May mga tao na maalam, pero parang hindi natin masyado na-appreciate, hindi natin masyado ito na isa sa buhay, na isa sa ganap, dahil nga sa kakulangan natin sa ating pagsasakilos at pagsasagawa, at nakalimutan natin dahil hindi natin naisulat. Doon sa kanina na sumagot na sister, meron pa bang iba o may taliwas? Tama ba yung sagot niya? Sheikh, Assalamualaikum. Alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, would you Sheikh, like to add something? Yung Ano sabi? I just want to add some things, Sheikh, regarding Yes. po. Paano po yung sa Quran, yung hindi po narinig. Paano po yung sa Quran, Sheikh, yung kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah? Yes. So, kailangan natin alamin para mahalin natin ang propeta, para mahal tayo ng Allah. Correct, Masya Allah, very good. At yan ang kondisyon, at yan ang layunin natin, di ba? Kul in kuntum tuhibbuna Allah Opo, fattabi'uni. Sheikh. The only reason that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our good deeds is that we should have to follow the teachings of the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. So this is the reason why we want to enhance our knowledge and story of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero parang kulang yung sagot eh. Gusto ko pa ng dagdag. Gusto ko yung tumpak na sagot na nasabi natin, yung apat na yun eh. Aside from dun sa sinabi ng sister na yun, kasama na yun doon. Pero merong talagang espesifiko na apat na sinabi ko. At ito ay pag nalaman natin ngayong gabi, at sa mga bago at sa mga dati na rin, sana wag natin kalimutan. Isa puso, isa isip, at isa gawa. Para hindi natin makalimutan. Anybody would like to remind me? Yes. Okay. Sino to? Si Saud. Yes po, Apostles. Okay, kapatid na Saud Dagundol, what is your answer? Try lang, Stats. Inshallah. Gusto ko nagtatry tayo. Tato fi ma'amar, yung pagsunod sa kanya mga inutos. Pangalawa, yung tasdiko fi ma'akhbar, yung paniniwala sa lahat ng kanyang sinabi at pagpatuto sa kanyang pagiging sugo. Pangatlo, yung tinabu ma nahaanhu wa shajar, yung pag-iwas sa lahat ng mga kanyang pinagbabawal o paglayo dito. Yung pangapat, yung wa alla yu'badallahu illa bima syara, at hindi sabahin si Allah maliban kung paano ito sinamba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Ako ay tunay na nagagalak at lubusang natutuwa. Takbir kayo dyan mga kapatid, takbir! Allahu Akbar, Ustaz, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam ko lahat yung iba dyan nakamute, ano? Pero hindi ko marinig yung Allahu Akbar nyo. Pero subhanallah, kana lagi akong giingon. Kana siyang upat nga ganahan ako nga madungog sa inyong nga tanan. Yan ang totoo, yung apat na yan. At yan ang gustong-gusto ko na dapat kahit ngayong gabi lang nandiyan sa atin bilang agimat natin. Yung mga nasabi nyo, yung mga naunawaan ninyo, kasama na yun. But, to be focused on the subject matter, ito yung apat. Una, ano yung sinabi ng kapatid natin ay, ta'atun lima amar, ang pagsunod sa propeta, kung ano ang kanyang ipinag-utos, kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang payo. Kasi walang saysay na naniniwala ka sa propeta kung hindi mo susundin ang kanyang pag-uutos, di ba? May yuti illaha faqad ata Allah. Ang sino mang sinunod niya si propeta Muhammad ay katotohanan na nasunod niya ang Allah. Yun, ganun yun. So kung ano ang pinag-utos ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay dapat mong gawin. Dapat nating isakilos.
Di ba? Nagbigay pa tayo dyan ng mga example. Marami, magaganda yung mga example na naibigay natin dyan. Pangalawa, ano yung sinabi? Tasdikun bima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung tunay na tigib na paniniwala mo na ikaw ay naniniwala at walang pagdududa. Tinanggap mo anuman ang lahat ng sinabi ng propeta na ito ay propesiya na hindi pa nagaganap, pero ang propeta sinabi na niya noon, hanggang ngayon nakikita natin ang mga pangitain. Propesiya ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng itong umman niya, magkakaroon ng 73 sects, magkakaroon ng magkakaiba-iba sila ng mga pananaw at mga kuro-kuro sa kanilang paninindigan at kanilang paniniwala. Ngunit, iisa lamang ang tatanggapin ng Allah. Iisa lamang ang najihun, iisa lamang ang papasok sa paraiso, al-jamaa, wa hum madha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ma alayya wa ali ashabi. Kung ano ako ngayon, ang itinuro ko, pinag-iwanan ko sa aking mga sahaba, na sila ay hindi nagmalabis, hindi nagdagdag, la guluwa fid din, at yun ang kanilang tinamasa. Yun mga kapatid. Pinaniwalaan natin kung ano yung mga sinabi ng propeta. Pangatlo ay ang pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal. Alam nyo, minsan, sa ating mga kamusliman, nagtuturo lang tayo ng kabutihan, which is correct. Pero hindi lang yun eh. And that is not enough. It is not enough to the Muslim Ummah only to convey the true message of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while they are neglecting some other people, what they say on what they see on their community, and they do not say something on it. Meaning, hindi tayo nagpabawal ng mga ipinagbawal ng Islam. Nandyan tayo, kailangan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. You have to enjoy what is right and you have to forbid what is wrong. Right? Yun. Nagsasabi ka lang na gawin nyo ito, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, gumawa ng kabutihan, tapos nakikita mo yung kapwa mo, nakikita mo kapatid mo, kasama mo sa bahay, kapamilya, lahat, nagtatambal, umiinom ng alak, nagdodroga, nakikinig ng lahat ng mga hindi mabuti. So, anong saysay kung ikaw nagtuturo ng kabutihan at hindi ka naman nagbabawal ng kasamaan? And you know the reason why Allah subhanahu wa ta'ala raised up this mankind, this ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You see, you are the best nation ever raised to mankind, and this ummah, because what is right and you forbid what is wrong, and that is not enough. While you enjoy what is right and you forbid what is wrong. Because there are some other nations, they forbid what is wrong and they convey enjoying what is right, but they don't believe in Allah. And this is the condition. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. You enjoy what is right and you forbid what is wrong, and you believe in Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ad-din. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Allah. Araw at gabi, ikaw na nagabayan mula sa dilim na nandito ngayon sa liwanag sa pagbigay ng Allah sa iyo ng gabay. Dahil kung hindi ang gabay ng Allah sa kanyang kapasiyahan para sa iyo, nananatili tayo na mangmang, nananatili tayo na wala sa gabay. Kaya alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ngayon, pwede na tayo magsimula, mga kapatid, patungkol doon sa sino nga ba? Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Nabibitin na tayo, for session na natin ito, hindi pa tayo nagsisimula. Alam nyo, sa totoo lang, every time hindi na gusto kong magsimula, ang dami pang kulang na dapat kong idagdag. Yung mukaddima lang, yung mga anong sinabi ng mga pantas, yung before the Prophet sallallahu alaihi wasallam came, tapos ano yung mga kaugalian ng mga jahiliya, at si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili siya sa sangkatauhan bilang rahmatan lil alamin. Pero anyway, nevertheless, we will continue now para yung nasabi ko sa inyo, na magsisimula tayo doon sa
man huwa Rasulullah alayhi salatu wasalam. Sino nga ba ito si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? Mga kapatid, dapat nating malaman, bago pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay ipanganak sa bansang Arabian Peninsula dito sa gitnang silangan, ay ang mga naunang propeta, nakuha na natin na lahat sila ay nagturo ng tauhid. Ang Kaaba, ang Baitullahil Kaaba, ito ay dati ay sinamba na rito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa bawat henerasyon, na pagdaan ng henerasyon na ito, ayon sa kitab ni Ibn Hisham, ay hindi kailanman pa rin tumitigil si Satanas, si Iblis, 10 ng kanyang mga kasamahan na ilayo ang mga tao sa tunay na tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gagamitin niya ang lahat ng instrumento para kunin, para dalhin ang sangkatauhan sa pagtatambal sa Allah at paggawa ng kasamaan at pagsunod sa sarili at pagsunod sa Kanya. Dumating ang mga henerasyon na kung saan ang Kaaba, kana haulain nas ya'budun Allah. Bago, sino ang nagpasimuno dito na nagkaroon ang Makkah na mayroong mga ribulto o mga imahe? Sa tarikh ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa tarikh ni sa kitab ni Ibn Hisham, sa Rahikul Maktum, sa Mukhtasar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, itong sira na ating ginagamit ngayon dahil mukhtasar lang to, at saka mga yung iba pang mga sira, pinagkaisahan nila na ang taong ito ang nagdala ay si Amru bin Luhay. Ulitin mo, Ustad, sinabi mo, si Amru bin Luhay. Si Amru bin Luhay nakasama sa mga Quraysh. Minsan nadayo siya sa lugar na kung saan tawagin sa Sham, yung ibang mga panta sinabi sa Yaman. Mayroong mga tao na tagpuan nila o natagpuan niya dahil may impluensya rin si Amru bin Luhay, ay nadatnan niya na sumasamba ito ng mga ribulto. Anahum yushrikuna billah. At sinabi niya, ma hadhihi al-aliha, ma hadhihi al-asya. Qalu, ito sinasamba namin, humiling kami sa kanya, syurakauna wa shifaatuna wa nas'alu syafa wa yumtiruna wa yarzuquna. Astaghfirullah wa atubu ilay. Sabi nila kay Amr bin Luay, itong mga ito, nagsusumamo kami sa kanila, humihiling kami sa kanila, at dinirindig ang aming mga panalangin. Kung gusto namin umulan, humiling kami rito, pinapaulan nila. Ang mga Diyos-Diyosan na ito, kinuha niya ang isa na kung sawaging silat, ang isa sa mga Diyos-Diyosan, dinala niya sa Makkah, sa Kaaba. Fahaulay al-Quraysh, qalu, ya Amr bin Luay, ma hadhihi? Qala hadha alladhi ya'budu haula. Ito yung sinasamba at nagsusumamo ang mga tao dito sa Sana'a, sa Yaman, at sila ay humihiling, anumang hilingin nila ay pinapakinggan at ito ay natutupad. Hayya bina! At yun ang nangyari nga, mga kapatid, nagsimula na rito kung saan ang pagtatambal ng mga Quraysh na pagsamba nila sa mga ribulto. Ayon sa mga pantas, 360 more than idols na sinamba nila dito sa Kaaba. At ang mga Arabo sa kapanahunan na yaon, waliyaudu billah, ang mga babae, itinuturing sila na maruming-marumi sa pamayanan. Inaasawa sila ng mga 10 o mahigit pang mga kalalakihan, at pag nagamit ito ng isa, ibinibigay sa isa. At pag ito ay ipinapanganak, kaya bagat naman ikinakahiya sa mga angkan ng mga Arabo noon na sila ay magkaroon ng anak na babae. Kaya bagat naman ito ay kanilang, pag nagkaroon ng anak na babae, kakahiyan sa kanilang pamilya,
inililibing ito ng mga buhay. Bakit? Dahil ang babae sa kapanahunan na iyon ay walang-wala sila sa pamayanan. Walang karapatan mamuhay, walang karapatan sa mga pagbibigay ng mga waratha galing sa kanilang mga magulang. Ginagawa silang ulila, ginagawang utos-utusan, ginagawa silang mga pabigay sa kahit sinong lalaki, at ang lalaki pagkatapos asawain ng kanyang ama, inaasawa din niya ang kanyang ama. Yung asawa ng kanyang ama. Wa kanu fi jahiliya, wa kanu yataharabuna bainahum. At ito rin ang mga angkan ng mga tribo na Ibn Hisham at ang mga iba't ibang mga tribo dito sa Kinana at ibang mga tribo sa Magka, Al-Jurhum, kung saan nagmamatigas. Kung sino ang marami sa kanilang angkan, kung sino ang kanilang mas may makapangyarihan. Kaya ang lahat ng uri ng jahiliya, araw, taon, kapanahunan ng kamangmangan ay sobra na nandirito sa kapanahunan ng Arabo. Wa inna haulay la-Arab, al-Arabu asyadul kufra wan nifaq. Sila yung tunay. If we can say on our right term on nowadays, we can conclude that they are the worst people ever created by Allah subhanahu wa ta'ala on their times. But nonetheless, also there are also other worse than them, and they are the Jewish. Ang mga Hudyo din, kung saan ang mga Hudyo, sinabi nila, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Sinabi nila na mga anak daw sila ng sila ay mga mahal ng Allah at nanggaling sa kanila ang karamihan ng mga propeta. Look at how these people, they say something against Allah subhanahu wa ta'ala. Annahum yukadzibun. Nagpapasinungaling sila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa patungkol sa kanilang paninindigan at kanilang paniniwala. Noong nagkaroon ng matinding jahiliya sa kapanahunan na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman ay hindi nagpapabaya sa sangkatauhan. Nandadyaan ang kanyang gabay. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadihi al-aya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi kailanman ito magpaparusa, maliban na lamang na ang mga taong ito ay humihiling ng kapatawaran sa Allah. Maliban na lamang na ito ang Allah ay siya ay nagpapadala ng mga sugo mula sa mga tao mismo sa kanila para paniwalaan ang tunay na nag-iisang Diyos. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman magpapadala ng parusa na si propeta ay nandoon sa kapanahunan na iyon. Tignan nyo mga kapatid, why the prophet sallallahu alaihi wasallam was different among other prophets. It is because the previous prophets of God, kung ano yung parusa ng Allah, doon mismo dumarating ang kapanahunan, ang parusa na yaon, na nandoon mismo ang mga propeta na nasasaksihan nila ang anumang mga parusa. Yung Qaumulut, kung saan itinaas lupa at ibinagsak at ginawang pinakamalalim na ngayon na nasasaksihan natin sa Sodomi, dyan sa Mabayn al-Palestine at Jordan, na makikita natin ang the Dead Sea, al-Bahrul Mayyit. Si Prophet Saleh alayhi salatu wasalam, na kung saan umitim na mula si Hud ang kanyang mga tao at si Propeta Hud ang mga hangin na at ang mga katawan ng mga ito. Lumindol at gumimbal ang lahat ng mga parusa sa mga naunang mga propeta, pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal at ang habag ng Allah ay hindi kailanman ito darating. Ngunit ang pinakamasaklap at masakit dito, parusa doon sa araw ng paghuhukom sa mga taong nagtambal, hindi naniwala sa Allah at hindi naniwala sa Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. At hindi pa po huli ang lahat mga kapatid. We still have time nowadays, alhamdulillah. Nandito na ngayon ang social media, nandito na ngayon ang internet. Wala ka nang masasabi ano ang Islam, sino ang mga Muslim. Mismo mata mo, mismo tainga mo, maririnig mo kung sino ang Islam at sino ang mga Muslim, at kung sinong gagabayan ng Allah ang siyang tunay na binigyan ng habag at pagmamahal ng kanyang tagapaglikha. Dahil dito sa pangyayari sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nagtalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala
Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, hindi ka namin ipinadala maliban sa ikaw ay biyaya sa sangkatauhan. Nakuha natin nung una na biyaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga kamusliman dahil, bakit mga kapatid? Dahil kung sino ang maniwala sa kanya, sundin ang kanyang mga pag-uutos, sila yung mga taong tunay na nagtagumpay dito sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom. Kasama ang mga hindi naniniwala sa kanya. Bakit? Dahil kung anuman ang parusa na pwedeng dumating at dahil si propeta ay naipadala, makakasama yung mga Hudyo at Kristiyano sa ngayon na sila ay nagtatambal sa Allah na hindi nila matatamasa anuman ang mga parusa na darating pa dahil sa si propeta ay annahu mabuot fi hadha zaman. Ngunit ang parusa ng Allah sa matitigas ang mga puso at ang bulag ang mga paningin at hindi makarinig ang kanilang mga tainga sa kanilang anuman ang kanilang paniniwala na nagmamatigas pa rin sa paniniwala na hindi Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga Quraysh. Kanu al-Quraysh yu'minuna billah. Ang mga Quraysh, mga kapatid, naniniwala sila sa Allah. Pero sinong Allah na may tagaglikha? Yu'minun walakinnahum yu'minuna birububiyah walakinna abadan la ya'buduna Allah. Nakasu bi uluhiyah. Hindi sila naniniwala sa pagsamba sa Allah. Katulad ngayon ng ibang mga tao na sinasabi nila hindi Diyos si Hesus Kristo, pero may Diyos na sa taas. Sino yun? Ama? Marahil Diyos, pero nag-iisa. Sabihin mo, ang Allah ang tunay na nag-iisang Diyos. They decline to believe. Ayaw maniwala. Ayawan ko kung ano nandun sa puso niya na hindi niya matanggap na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpakilala sa Quran na ilahukum ilahu wahid, na siya ang Allah ng tunay na nag-iisang Diyos. Ngunit nananatili mangmang at bulag ang mata at bingi ang kanilang mga tainga sa ayaw nila tanggapin ang katotohanan. Mga kapatid, kung Kristiyano ka man na nanonood ngayon, nakikinig, hilingin mo minsan sa iyong tagapaglikha, kung totoong may tagapaglikha o nag-iisang Diyos, gabayan mo ako. Wallahi, this is very effective to us. This is effective na panalangin na maaari dahil sa ikaw ay naghahangad ng katotohanan at ikaw ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga kapatid, ipinadala si Propeta Muhammad alayhi na ito na kung saan siya si Abu Qasim. Nakuha na natin si Abu Qasim. Wahuwa Muhammad ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Manaf, بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب وابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نجار ومعاد من أدنان ولا شك فيه أن أدنان من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. Itong si Adnan na kung saan doon ang pinakapinuno o ninuno na pinanggalingan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay walang pagdududa na sabi ng mga pantas na isa ito sa mga anak ni Ismail, na si Ismail ay anak ni Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nakuha natin nung nakaraan na si Propeta Muhammad ang kanyang mga ninuno at ang mga Hudyo ang kanilang mga ninuno na doon nang galing na kung saan magkakamag-anak lang o magpipinsan doon sa unang henerasyon kasi iisa lang ang ama. And this is why we call it the father of the prophets. He is Ibrahim alayhi salatu wasalam. And who is the father of Ibrahim? Father of Ibrahim alayhi salatu wasalam, siya si... Sino makakapagsabi? Sino ang father ni Ibrahim? Ay wal mustami'un, wal mustami'at. Sino ang tatay ni Ibrahim? Gusto ko mag-break. Ayaw ko salita ng salita pero ayaw kong hindi ko nararamdaman kung nandiyan kayo. Ha? Ito mga kapatid, tignan nyo ito. Para nakikita nyo na parang nandiyan din kayo, gantimpalan kayo ng Allah sa inyong patuloy na pakikinig sa ating mga lecture. Anong sabi mo, bro? Sinong sagot? Anong sagot? Si Yakub. Allah. Patay tayo niyan. Ginawa mong si Yakub na siya ay anak ni Ibrahim, apo ni Ibrahim. Answer, ya Sheikh. Masya Allah. Sino yung nagsabi? Si Aza.
idh qala Ibrahimu li abihi Azara, noong sabihin, tandaan niya Muhammad na sabihin ni Ibrahim sa kanyang ama na si Azar, nabanggit sa Quran na si Azar, na hindi kailanman tumalima sa tunay na nag-iisang Diyos na turo ni Ibrahim. Si Ibrahim alayhi salatu wasalam, to refresh our memories, unang asawa niya si Sarah at hindi sila nagkaanak, napunta siya sa Egypt at siya ay binyayaan ng isang babae na ang pangalan ng babaeng ito ay si Hajar at ibinigay sa kanya, pinakasalan niya, nagkaanak sila na si Ismail. Muli si Ibrahim ay bumalik muli sa Ehipto at siya ay bumalik kay Sarah at binyayaan si Sarah ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak na ito ay si Ishaq. Walang pagdududa na si Ishaq ay ang pangalawang anak. Ang kuya niya si Ismail. Ang tunay na inayalay sa Allah ay si Ismail at hindi si Ishaq. Kung sinong mga Muslim na naniniwala na si Ishaq ang tunay na siya raw ay naialay sa Allah, bro, you need to rectify your faith. Baka maging katulad ka ng mga Hudyo at Kristiyano na yan ang mga paniniwala nila. Sa Islam, no. Kung sino, yun si Ismail. Pagkatapos noon, si Ishaq ay nagkaanak na ang naging anak niya ay si Yaqub. At si Yaqub at siya ang Bani Israel. Ang Bani Israel na si Yaqub, nagkaroon siya ng 12 anak na mga kalalakihan. Kasama sa isa doon sa isa, kasi dalawang naging asawa niya, si Rebecca at saka si Labay. Si Rebecca naging anak niya doon ay si Propeta Yusuf at saka si Binhamin. Pagkatapos doon na lumabas si Ruben, ang sekta ng mga Hudyo, at ang mga si Juda, at ang mga dami pa, at lahat alos karamihan ng mga propeta, mula kay Musa, at mula kay Isa, at mula sa mga ibang mga propeta ng mga Bani Israel. Kaya sinabi nila na nahnu abnaullahi wa ahibahu wa qatalahumullahu bimaqalu. Sinabi nila, kami ang mga anak ng Diyos, pinili sa amin ng mga propeta. Kaya bilang challenge sa kanila, hindi yun, dahil sila ay nagmalaki. Dito ang pagbabawal ng mga paghahambog, pagmamalaki, racism. There is no such thing in racism in Islam. Ang tunay na pinakamabuti at malugod sa Allah sa atin ay walang tausog, Maguindanao, balik Islam, Amerikano, Arabo. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. O mankind, we created you from a single pair of a male and a female, and we made you into nations and tribes, that you may know one another, not that you quarrel and despise one another. Indeed, the most honored of you, the most pious of you in the sight of Allah, is he who is the most righteous of you. Mga kapatid, ikaw na nanonood dyan, marahil ikaw ay mas malugod at mahal ng Allah kaysa sa akin, kaysa sa kahit sino sa atin. Bakit? Kasi mayroon kang special na oras sa Allah na hindi alam ng lahat. Maari paggabi ikaw ay umiiyak sa Allah. Marahil ikaw pag-araw at gabi lagi kang nag-aalaala sa Allah. Tunay na matakutin sa atin. Nobody knows kung sino ang tunay na ikhlas sa atin. Ang puso natin ang nakakaalam, nakakabatid ang Allah. Maari tayo ay nakikita natin ang ating mga gawain na ipinagmamalaki natin, pero ito rin pala ay pakinig sa tao at pakita sa tao. Hada mafi shay, hada hada fi yawmil qiyamah. Dahil ang mga gawain mo ay pakitang tao. Ngunit ang tunay na ikhlas, na busilak, na puso, ang Allah ang tunay na nakakabatid dito. Balikan natin si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Si Propeta sallallahu alayhi wasallam, ayon sa kitab, sa Rahikul Maktum, sa kitab na Ibn Hisham at Ba'dul Tawarikh, ikhtalaful ulama annahu mata wulida fil yawm. Nagkaroon sila ng pagkakaiba-iba ng petsa, eksakto kung kailan talaga ipinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa karamihan, ipinanganak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Rabiul Awwal. Shahr Rabiul Awwal. Sa ika-12. Yung iba sinabi ika-siyam. Yung iba sinabi sa ika-2. Pero the majority among the scholars, they said, they agreed upon that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on the 12th of the month of Rabiul Awwal in the year of elephant. Sa taon ng ilipante.
naririnig natin ang taon ng elepante, pero mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng Year of Elephant, it is because ito yung panahon na kung saan si Abraha nakilala na tanyag na makapangyarihan. Sa kapanahunan na yaon, nakita niya mga Arabo sa iba't ibang lupalop ng gitnang silangan ay nagtitipon at pumupunta sa Kaaba. Stone na ito. Sa kanilang nagkaroon siya ng selos. Nagkaroon siya ng inggit. Bakit ito pinupuntahan nila? Dahil yun nga mga kapatid, sabi ng Allah sa Quran, Inna awwala bayti wudiya linnasi lalladhi bi Bakkata. Indeed, the first house of worship on earth that Allah subhanahu wa ta'ala declared is the Middle East, dito sa Blackstone na ito sa Makkah. At to correction, hindi sinasamba ng mga Muslim ang Blackstone na yan. Ito lamang ay palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtalaga ng bahay dalanginan dito sa lupalop ng mundo kung saan pinupuri siya, piniluluwalhati siya, nagtitipon ang lahat ng sangkatauhan sa bawat lupalop ng mundo. Maitim, maputi, mapayat, mataba, maliit at matangkad. Nandiyan, nagtitipon-tipon, nakikita ang mga kamusliman na marahil dito natin nakikita ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa at parang naisa sa larawan natin ang magiging kaganapan sa araw ng paglilitis, sa araw ng paghukom. Si Abraha, nung nakita niya ito, gumawa siya ng kanyang simbahan. Ginawa ba ang simbahan na ito para sa kanya? La. According to some of the historians, they say, gumawa siya annahu bana al-kanisa ma yusamma al-Qailis o al-Qalis. Ang pangalan ng simbahan na ginawa niya al-Qalis, na sinabi niya na nagpadala ng sugo doon sa kay Najjar, doon sa the king of Ehipto. Okay? Sa king ng Ehipto, ang hari si Najazi, sinabi niya, gumawa ako ng pinakamalaking simbahan at ito ay inaalay ko sa iyo. Look at the kuffar, look at the mushrikin. Gumagawa ng mabuti, gumagawa ng simbahan, inaalay, nagtatambal para sa tao na katulad niya. Inaalay niya sa isang king. Kung ako gagawa ng masjid, sasabihin ko, ibibigay para ito sa mayor, sa gobernador, presidente, abadan mafi, innama abni lillah. Man bana baitan, banallahu fil jannah. Sinong gumawa ng masjid dito sa mundo, ipapagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang bahay doon sa araw ng paghukom. Ya Allah, hakada nahnu al-muslimin. And this is, we Muslims, whatever we do for the sake of Allah, not for the sake of the people, not for the sake of anyone. Hindi katulad nitong si Abraha na gumawa para ialay ito daw para doon sa kay Najashi. Nung ginawa niya ito, bakit? Para i-divert ang mga taong nagdadayo dito sa Kaaba sa Blackstone. Noong sila ay sa kanilang pagdayo, na-divert ang mga tao. Uy, mayroong bagong simbahan. May napakaganda. Annahu kanisa na a'zam wa akbar wa ajmal wa jamil. At ang atensyon ng mga Arabo, dahil sila nga ay nag-aalay at nagtatambal na sa Allah subhanahu wa ta'ala, na divert ang kanilang atensyon at ginawa nila, pumunta uli sila doon sa simbahan na yon. So nahati ang mga tao, hindi masyado nadayo ang Kaaba. So sa kapanahunan na nangyari na yon, isa sa mga kalalakihan sa Bani Kinana, the tribe of Kinana, ang ginawa niya, pumunta siya ng gabi sa kanisa na ito, Al-Qalis, ni Samuel Qalis. Nung siya ay dumating dito sa church na ito, ay ginawa niya, ay nagdumi siya o sinira niya ang
isang parte sa simbahan na yun. Hindi yun Muslim, anahu musyrik, anahu minal kufar, pero nung ito ay ginawa niya, at ito ay kanyang nagawa, ang ginawa ni Abraha, siyempre, nasuko gihapon, na insulto. Unsa ni, kinsa ni nagbuhat ani siya, magabaan nagyud ni, akong putsyon, akong pusilon, gusto niya maghiganti. Kaya ang paghiganti niya mga kapatid, naghanda siya ng kanyang mga kawal. Dahil meron na siyang hinanakit at selos doon sa Blackstone na ito, sa Kaaba. At ngayon, lalo pa itong nag-trigger na isa sa mga tauhan o isang tribo dito na galing mismo sa Kaaba ay para ito ay siraan, hindi ba? So ang ginawa niya ay lalo pa siyang naggalit, tumindi ang kanyang galit at sinabi niya, lulusubin niya ang Makkah. Bago niya lusubin ito, nagkaroon siya ng mga ugnayan sa ibang mga Arabo dahil kinatatakutan din siya. Mga kapatid, itong si Abraha, kinatatakutan, maraming kawal, makapangyarihan. Hindi mo kaya gumawa ng ganyang kalaking simbahan sa kapanahunan na yaon. Kaya nakipag-away din siya sa mga ibang mga Arabo, sa ibang mga tribo, si Abul Nufal, at sa mga ibang mga tribo na mga nabanggit. At yung isa sa mga tribo na sabi niya, ano ba, pagsanibin natin ang iyong grupo at aming grupo dahil nagkakaroon din kami ng inggit dito sa mga tao dito sa Kaaba at pinagsanib, nagtulungan o di kaya sinabi rin niya kami ang dalil kung paano mo malulusob at saan ito makikita ang lugar na ito. Kaya nakipagsanib siya mga kapatid at bago ito siya ay makipagsanib dito, nagkaroon din, naghidwaan si Abdul Muttalib, ang amahin ni lolo ni Muhammad alayhi salatu wasalam, na si Abdul Muttalib at si Abdul Manaf na kusaan kilala sa mga Quraysh, nagkaroon siya ng idwahan sa mga ibang tribo at mayroon siyang 200 na mga kamelyo na tinangay at kinuha ng mga kalaban niyang mga Arabo. Nung napag-alaman ito at alam niya na naging kasanib siya ni Abraha, nakipag-usap si Abraha at saka si Abdul Muttalib na mayroon silang negosasyon. Nung nakapag-usap sila, nagtaka itong si Abraha dahil sa nakita niya na min ashrafil Quraysh, isa sa kilala si Abdul Muttalib sa mga Quraysh na matanyag ang pangalan, matapang, masigla at makapangyarihan din. Pero ang sinabi ni Abraha, hindi ko hangad na kayo ay lusubin at makipag-away sa inyo ng mga Quraysh. Ang gusto ko lang naman ay ang sirain ang Kaaba. Tignan niyo ang sinabi ni Abdul Muttalib. Sabi rin niya, kung yan ang hangarin mo, ang hinihiling ko lang naman sa'yo, hindi rin namin kami makikipag-away sa'yo. Ngunit ibalik lang sa akin ang 200 na kamelyo na tinangay na tamahan mo, na ibalik sa akin. Subhanallah. Itinanong ito kung bakit mas interesado itong si Abdul Muttalib doon sa kanyang 200 na kamelyo at hindi doon sa mismo sa Kaaba na yon. Kasi sinabi niya at paniniwalaan niya na ang Kaaba, yu'minun al-Quraysh anna al-Ka'bata bana Ibrahim wa Ismail alayhim assalam wa anna Allah yahfadu. Naniniwala itong si Abdul Muttalib na anuman ang mangyari dito, alam niya na ito ay nanggaling sa pinaka-pinuno-pinuno ng mga Arabo na ito ay ginawa ni Ibrahim at saka si Ismail. At alam niya at batid niya na darating ang sinong pwedeng magtanggol dito na ang Allah ang tunay na tagapaglikha. Lumusob mga kapatid si Abraha at dito natin nakita at bumaba, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. At dyan tayo magtatapos dahil sumobra na tayo sa oras natin. Insyaallah sa susunod na Martes, sana bigyan pa tayo ng Allah ng lakas at buhay, may pagpapatuloy natin ang anuman saan tayo huminto patungkol sa aya na ito. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Sa magandang
tatungayan natin ngayong gabi at nalaman natin yung kwento ni Abraham. Diba? At kapuloy na po tayo dito sa ating full message na katanungan. Meron pong katanungan galing dito sa kapatid na si 28 Studs. Sabi, ang tanong niya po ay aso naman ang mga Hindi ko naintindihan bro, ang tanong, anong tanong daw niya? at sino po daw ang mga anak ni Isaac